Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1971. Ang gayong halatang pangahas na ginamit sa kasuklam-suklam na paraan. Hindi napigilan ni Jack na tumawa ng malamig pagkatapos niyang marinig ito. Ang gayong hamon ay kapaki-pakinabang sa iba, ngunit hindi lamang laban kay Jack. Ang iba pang bagong recruit na informal na mga disipulo ay nabuhayan ng loob matapos nilang marinig ito at tuwang-tuwang tumingin kay Jack na gustong tanggapin niya ang hamon. Sa mga taong ito, kaya ni Jack na labanan si Wesley. Sa pag-aakalang hindi sasang-ayon si Jack sa pagtaya sa paraan kung gaano katahimik si Jack para sa kanyang panunuya, idinagdag ni Wesley, ikaw ang numero 1 disipulo sa mga bagong recruit. Kung natatakot ka ngayon, ano sa palagay mo ang iisipin ng iba tungkol sa iyo sa hinaharap? Wika ni Jack sa mahinang boses, wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa akin. Hindi mo ba nais na kalabanan ako sa arena ng pakikipaglaban sa taya? Pagbibigyan kita, ngunit hindi ko ito ginagawa dahil sa mga sinabi mo. Nararamdaman ko lang na karapat-dapat kang maturuan ng leksyon. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Wesley nang pumayag si Jack. Gayunpaman, ang huling pangungusap na sinabi ni Jack ay tulad ng pagbuhos ng isang balde ng dugo ng aso sa kanyang mukha, at agad na nawala ang tuwang-tuwa. Tinitigan ni Wesley si Jack na nagngangalit ang mga ngipin, walang ibang gustong sawayin siya ng malakas. Kung ang sekta ay walang mga alituntunin na pumipigil sa kanila sa pakikipaglaban ng pribado, gusto niyang tiklupan ang kanyang manggas at turuan ang magiting na lalaking ito ng leksyon. Ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na kailangan niyang turuan ng leksyon. Walang sino man ang nang-ahas na hiyain siya sa ganoong paraan sa buong taon. Makinig kang mabuti, bastardo ka. Magbabayad ka ng mahal. Tumaas ang kilay ni Jack at kalmadong tumingin kay Wesley. Maaari mong itago ang 50 piraso ng lower grade spirited crystals bilang mga regalo para sa matapat na asong nasa tabi mo. Hindi ko sila dadalhin. Itakda natin ang laban sa pagtaya sa katapusan ng buwang ito. Simula noon ng buwan, at naglaan ng sapat na oras si Jack para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtatakda ng laban sa taya sa katapusan ng buwan. Gayunpaman, ang yugto ng panahon na inakala ni Jack na sapat ay isang kisap mata lamang sa opinyon ng ibang tao. Kung tutuusin, medyo maikli pa rin ang tagal ng panahon ng isang buwan, at hindi nito gaanong mapataas ang galing ni Jack sa pakikipaglaban. Hindi lang sampal ang sinabi ni Jack kay Wesley, pati ang lalaking may tatsulok na mata. Galit na galit ang lalaking may tatsulok na mata na tinuro niya si Jack at nanginginig, halos hampasin siya kaagad. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wesley. Lumingon si Wesley at nagsalita na may singkit na mga mata, sige. Pupunta tayo ayon sa oras na itinakda mo. Pero kailangan mong tandaan itong mabuti. Huwag kang masyadong matakot na hindi ka nasamipot. Bumalik si Jack sa kwarto niya nang hindi lumilingon pagkatapos niyang magsalita. Sinarado niya ng malakas ang pinto ng kwarto nang hindi sumagot kay Wesley. Sa palagay ni Wesley, walang pinagkaiba ang mga ganitong aksyon sa paghampas sa kanya sa mukha. Sa sobrang galit niya ay nanginig ang buong katawan niya. Ang lalaking may tatsulok na mga mata ay nagsimulang sumigaw, marunong ba ang lalaking ito kung paano sumunod sa mga alituntunin? Anong abnormal, hindi niya naiintindihan ang kalawakan ng langit at lupa. Senior kapatid, hindi mo madaling paalisan ang taong ito kapag nagkita kayo sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang mga sulok ng bibig ni Wesley ay lumulutang sa isang walang awa na pagngisi. Huwag kang mag-alala, tuturuan ko ang taong ito ng leksyon sa loob ng mga pinapayagang mga patakaran. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang maaari niyang masaktan, at ang mga hindi niya kayang bayaran. Kinaway-kaway niya ang kanyang manggas na may malamig na panunuya bago siya umalis. Sumunod din ang lalaking may tatsulok na mata at ang iba pa kay Wesley na parang mga alipors niya. Ang mga bagong recruit na informal na disipulo na orihinal na lumabas para makipag-chat ay wala sa mood na magpatuloy na manatili sa labas. Ang sinabi ni Wesley at ng iba pa ay naging dahilan ng kanilang pagkalito. Ang ilan sa kanila ay galit na ang kanilang buong katawan ay nanginginig, ngunit wala silang magawa. Kabanata 1972. Dahil wala silang lakas para talunin si Wesley, inaasahan na lamang nila ang paghihiganti ni Jack sa kanila. Ang balita ng pagtatagpo ni na Jack at Wesley sa arena ng labanan sa taya ay naglakbay na parang may pakpak. Nalaman ng lahat ng informal na disipulo ang balita sa loob ng isang oras. Kaya naman, lahat ay naghintay na lumipas ang oras, inaabangan ang masiglang labanan.
Pinalabas ni Jack si Nash pagkapasok niya sa sariling kwarto at binigyan siya ng maikling paliwanag tungkol sa nangyari. Alam ko na palagi kang nagtitiwala sa sarili mong lakas, ngunit hindi magiging madali ang laban kay Wesley, nag-aalalang sabi ni Nash. Bagaman pinuri ni Elder Lee na dapat kang maging isa sa nangungunang 300 informal na disipulo, si Wesley ay isa sa nangungunang 200. Ganyan ka ba Katie wala sa tunggaliang mo sa kanya? Umiling si Jack, hindi ako 100% tiwala sa ngayon. Natural na kinabahan si Nash nang marinig niya ito, at bigla siyang umupo ng tuwid. Kung ganoon, bakit ka pumayag? Hinailan ni Jack ang teapot sa mesa para ibuhos ang 2 tasa ng tsaa para sa kanya at sa kanyang ama. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako 100% kumpiyansa ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na ako magiging kumpiyansa pagkalipas ng 1 buwan. Higit pa rito, kailangan kong harapin ang mas maraming problema sa hinaharap kung hindi ako papayag ngayon. Tulad ng sinabi ni Wesley, mayroon lamang 30 individual na silid tulad ng tinutuluyan ko sa mga informal na disipulo, sa aking sarili sa aking lakas, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Natural na alam ni Nash ang kawalan ng kakayahan na nararamdaman ni Jack. Ang mundong ito ay palaging sinusunod ang survival of the fittest na konsepto, at ang mga may sapat na kapangyarihan lamang ang maaaring kumuha ng mas maraming mapagkukunan. Naunawaan ni Jack ang konseptong ito, at iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang tinanggap ang hamon na ito mula kay Wesley. Si Jack ay uminom ng isang subo ng tsaa at nagpatuloy, gayunpaman, iimbestigahan ko siya bago ang laban. Kailangan ko man lang maintindihan kung bakit siya ang dumating imbes na ang iba. May mga taong umaalalay ba sa kanya, o inuutusan siya ng iba? Tumanggaw si Nash at itinoon ang tingin kay Jack. Kung gayon, paano mo planong magsanay sa darating na buwan? Uminom si Jack ng kanyang tsaa at bumantong hininga bago siya nagsabi, paano ako magsasanay? Talagang kailangan kong pumasok sa Soul Hall. Mayroon pa akong 50 puntos ng kontribusyon sa akin, kahit na wala akong ideya kung gaano katagal ako makakapag-training sa Soul Hall na may 50 puntos ng kontribusyon. Gayunpaman, sigurado akong sapat na para sa akin na subukan ito. Kailangan ko man lang na malaman kung paano mapataas ang katangian ng Soul of Hall ng pagsasanay. Ang Soul Hall ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Dul Sovereign Pavilion at hindi masyadong malayo sa tinutuluyan ni Jack. Kung tutusin, bago lang siya rito at alam lang niya ang pangkalahatang direksyon ng Soul Hall ngunit hindi pa siya nakakabisita sa lugar. Kaya naman, hinaila lang niya ang isang runner na disipulo para manguna sa kanya. Ang runner na disipulong ito ay si Brooke Davis. Ang isang runner na disipulo ay isang taong ang lakas ay wala sa antas ng isang informal na disipulo ngunit nais pa ring sumali sa sekta upang magsanay. Ang mga taong ito ay karaniwang kulang sa suporta mula sa kanilang mga pamilya, at ang kanilang buhay ay hindi kasiya siya kahit na hindi sila sumali sa Dul Sovereign Pavilion. Mas maganda kung sila ay sumapi sa sekta bilang isang runner na disipulo. Bagaman medyo nakakapagod ang buhay nila, binigyan sila ng mga mapagkukunan upang suportahan ang kanilang pagsasanay. Natural na alam ni Brooke ang tungkol kay Jack. Kahit na si Jack ay hindi kilala sa mga mas mataas na antas ng mga disipulo dahil maaaring hindi nila alam kung sino siya ay medyo sikat sa mga informal at runner na disipulo. Pagkatapos ng lahat, hamanin niya ang isang tao na nasa nangungunang 200 sa mga informal na disipulo sa pagtatapos ng buwan. Si Brooke ay hindi nang ahas na tingnan si Jack dahil may ilang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng isang simpleng pagtatanong, nalaman ni Jack na 4 na taon na si Brooke sa Dul Sovereign Pavilion, at marami siyang alam tungkol sa mga nangyari sa sekta. Sinamantala ni Jack ang pagkakataong ito para magtanong tungkol kay Wesley. Si Brooke ay may nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi lamang si Senior Brother Wesley ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga informal na disipulo, ngunit siya ay may isang malakas na background. Ang senior brother na si Wesley ay makakarating sa unang yugto ng nakuhang antas sa lalong madaling panahon at maging isang formal na disipulo. Pagkatapos ay siya ay magiging elder disciple ni Elder Sayer. Kabanata 1973. Gulat na napatingin si Jack kay Brooke nang marinig niya ito. Naramdaman niya na iba ang ibig sabihin ni Brooke sa paraan ng pagsasalita niya, at bahagyang nakasimangot, nagtanong si Jack magiging elder disciple na siya pagkatapos lang na maging formal disciple. Ang mga hakbang sa pagiging isang formal na disipulo ay naitala sa Jade Identification Card, ngunit walang nakasulat sa Jade Strips tungkol sa kung paano maging isang elder disciple o napiling disipulo. Alam ni Jack na ang matatandang disipulo ay isang antas na mas mataas sa karaniwang formal na mga disipulo, ngunit hindi sila mas mataas. Ang pinakamahalagang mga disipulo sa buong sekta ay ang mga piniling disipulo dahil sila ang cream of the crop.
Tanging ang mga napromote sa napiling antas ng mga disipulo ang maaaring magsanay ng martial art technique at martial skills ng pinakamataas na antas. Gayunpaman, walang ideya si Jack kung paano maging isang napiling disipulo. Magalang nang umiti si Brooke na realize niya siguro na wala masyadong alam si Jack sa mga bagay na ito. Kaya naman, mitigang ipinaliwanag niya, actually, ang tinatawag na elder disciples kapag ang mga informal at formal na elder na iyon ay pumili ng isang disipulo sa mga formal na disipulo bilang kanyang napiling disipulo, si Senior Brother Wesley ay mula sa pamilya Sayer, na sikat sa Dulce Sovereign City. Ang pinakamalakas na master sa pamilyang Sayer ay ang hindi formal na elder ng aming sekta. Ang mga matatanda mula sa karaniwang mga sekta ay kukuha ng mga miyembro mula sa kanilang pamilya upang maging kanilang mga piniling disipulo. Sa katunayan, ang mga matatandang disipulo ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa iba pang formal na mga disipulo. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang pagkakakilanlan lamang. Sa wakas ay naunawaan na ni Jack ang ibig sabihin ng matatandang disipulo pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Brooke. Ang aksyon ni Elder Sayer na kinuha si Wesley bilang kanyang napiling disipulo ay, sa katunayan, kinuha lamang ang nakababatang henerasyon ng kanyang pamilya sa ilalim ng kanyang pakpak. Kung tutuusin, ito lang ang tanging paraan para makapag-ayos si Wesley. Ito ang magpapalakas sa kapangyarihan ng kanilang pamilya, at makatuwiran kung bakit walang pakialam si Wesley kung magkakaroon ng mataas na tagumpay si Jack sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Elder Sayer bilang suporta. Nadama niya na kahit na si Jack ay maaaring umakyat ng isang hakbang na mas mataas at kumuha ng isang mahalagang posisyon sa sekta, hindi mahihirapan si Jack para sa kanya dahil kay Elder Sayer. Napangisi si Jack sa naisip nito. Kung ito ang nasa isip niya, masasabi lang ni Jack na masyado siyang self-righteous. Si Jack ay hindi ang uri ng tao na magulo. Kailangang maging handa ang mga nangahas na sumalungat sa kanya na gagantay siya sa kanila. Naglakad siya kasama si Brooke habang nag-uusap sila. Huling tanong ni Jack habang papalapit sila sa Soul Hall. Alam mo ba kung paano maging isang piniling disipulo? Ito ang $1,000,000 na tanong ni Jack, isa na pinagtuunan ng pansin ni Jack sa lahat ng ito. Ang sekta ay tututuon lamang sa pag-aayos ng isang tao pagkatapos ang isang tao ay maging isang piniling disipulo. Ang iba ay hindi mangangahas na guluhin siya dahil sa kanyang pagkakakilanlan din. Bagamat hindi natatakot si Jack sa iba na nagdudulot sa kanya ng problema, gusto niyang mag-focus ng mas maraming oras sa pagsasanay. Sumagot si Brooke, walang maraming mga hadlang na malalagpasan kung gusto mong maging isang napiling disipulo. Hindi na kailangang dumaan sa iba't ibang mga layer ng screening, ngunit may isang salita lamang na kailangan mong sundin. Napataas ang kilay ni Jack sa gulat pagkatapos niyang marinig ito. Aling salita? Labanan. May kabuuang 10 piniling disipulo, at sila ang pinakamalakas na disipulo sa lahat ng disipulo. Kung sa tingin mo ay may lakas kang hamanin ang mga piniling disipulo, kailangan mo lang hamanin ang isa sa kanila. Kung nagawa mong talunin sila, ikaw ay magiging isang piniling disipulo. Hindi ito natakot kay Jack. Sa halip, isang nagninangas na spark ang nag-alab sa kanyang puso. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1974. Matapos makuha ang mga fragment ng kaluluwa ng dakilang master, nakaranas si Jack ng mas malawak na mundo. Kahit na ang Hestia continent ay mas malakas sa mga tuntunin ng pagsasanay kung ihahambing sa Daxia world, hindi pa rin sila maihahambing sa Divine Void world. Ito ay posisyon lamang ng isang piniling disipulo sa isang maliit na sekta na matatagpuan sa West Cersei Island ng Hestia continent, hindi naman ito pinansin ni Jack. Inangat ni Brooke ang ulo at sinulyapan si Jack bago palihim na umiling ng walang magawa. Nakita niya kung gaano determinado si Jack sa pagnanais na maging isang piniling alagad. Sa buong taon, nakipag-ugnayan siya sa hindi mabilang na bilang ng mga disipulo, at nakita niya ang parehong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang determinasyong manalo ay mawawala sa loob ng isang taon o dalawa. Mahirap talagang makarating sa posisyong iyon dahil ang mga napiling disipulo ay ang 10 pinakamalakas na tao sa buong sekta. Kahit na ang Dulce Sovereign Pavilion ay wala sa Hestia continent, isa ito sa mga nangungunang sekta sa West Cersei Island. Ang sekta ay nag-recruit ng marami sa mga masters mula sa West Cersei Island, at ito ay isang concentration camp para sa mga prodigy. Upang makatuntong sa mga balikat ng mga master na ito upang maging isa sa nangungunang 10 kabilang sa kanila ay mangangailangan ng mataas na dami ng talento at malakas na paghahangad. Napakaraming disipulo ang nabigo nang sinubukan nilang umakyat sa posisyon ng mga piniling disipulo, tinatanggap ang kanilang kapalaran ng mapagtanto nila ang kakulangan ng mga talento.
Talagang iba si Jack sa iba, siya ay ilang beses na mas matalino kaysa kay Brooke. Gayunpaman, nadama ni Brooke na hindi pa rin siya kwalipikadong maging isang piniling disipulo. Si Jack ay maaaring sumikat ng maliwanag sa mga formal na disipulo, ngunit hindi niya magagawang maging isa sa mga piniling disipulo. Gayunpaman, nagkaroon siya ng magandang impression kay Jack. Ang ilan sa mga informal o formal na disipulo ay minamaliit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang runner na disipulo sa kanilang pakikipag-ugnayan. Sisigawan pa nga siya ng mga ito at kakausapin siya ng may pag-aalinlangan. Hindi iyon nangyari kay Jack, at tiningnan niya si Brooke bilang kanyang junior na kapatid. Hindi niya maiwasang paalalahanan si Jack, ang lahat ng ating mga disipulo ay hindi maaaring magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa likas na antas. Kung mas malakas ang isang tao ay hindi nangangahulugan na makakakuha siya ng mas mataas na posisyon. Tumango si Jack, napansin din niya ito mula sa Jade Identification Card. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isang sekta ay nag-ayos ng mga alagad, nais nilang ayusin sila sa panahon na sila ay karapat-dapat sa pag-aayos. Ang likas na antas ay isang antas ng paghihiwalay sa West Cersei State. Ang lahat ng mga disipulo ay hindi maaaring magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban na mas mataas kaysa sa likas na antas. Kapag nalampasan nila ang likas na antas at naabot ang antas ng pagtitipon ng espiritu, iiwan nila ang pagkakakilanlan ng disipulo at kunin ang isang mahalagang posisyon ng sekta. Si Zeph at ang iba ay nasa ganoong sitwasyon din. Dati silang mga disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion, at nagsimula silang kumuha ng mahahalagang posisyon sa sekta pagkatapos nilang makapasok sa level ng Spirit Assemblage. Humiwalay sila sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga alagad at naging administratibong miyembro ng sekta. Nangangahulugan ito na kahit na ang napiling alagad na may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban ay nasa paunang yugto lamang ng nakuhang antas, hindi papasok sa mas mataas na antas. Bahagyang tumango si Jack, natukoy niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Brooke. Palihim niyang pinaalalahanan si Jack na kaya niyang magpasya sa lakas at talento ng mga napiling disipulo sa paraang karaniwang iniisip niya. Salamat, mayroon akong huling tanong, sino ang namamahala sa Soul Hall? Nakangiting sumagot si Brooke, ang Soul Hall ay walang sino mang namamahala. Mayroon lamang silang mga disipulo na tumanggap ng mga misyon. Ito ay isang pagkakataon upang makakuha ng mga kontribusyon na puntos sa mas tahimik na paraan. Naintindihan naman agad ni Jack ang nangyayari matapos niyang marinig ang sinabi ni Brooke. Ang mga master na nakalusot sa Spirit Assemblage level ay tiyak na hindi maaaring mamahala sa pagkolekta ng mga kontribusyon sa Soul Hall. Iyon ay tulad ng paggawa ng kaguluhan sa isang maliit na bagay. Sa halip, ang mga alagad na gustong makakuha ng kontribusyon ay maaaring tumulong sa gawain. Maaari nilang kolektahin ang mga puntos ng kontribusyon at iyon ang kagamitan sa Soul Hall. Ang pinto ng Soul Hall ay tila pininturahan ng itim na tinta. Ramdam ni Jack ang panginginig ng kanyang kaluluwa mula sa malayo. Kabanata 1975. Nang buksan ni Jack ang pinto para pumasok sa bulwagan, hindi niya matukoy kung pinaglalaroan siya ng kanyang isip, o kung tunay na naramdaman ito. Naramdaman niya ang isang alon ng hangin na umiihip patungo sa kanya at dumiretso sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ito ay nagparamdam sa kanya ng pagkakaba. Ang bulwagan ay may napakasimpleng dekorasyon, at may ilang maliliit na pinto sa likod ng bulwagan na taas ng isang lalaki. Lahat ng uri ng anting-anting at marka ay iginuhit sa mga pintong ito, at sa isang sulyap pa lang sa mga bagay na ito, naramdaman ni Jack na masakit ang kanyang mata kaya hindi siya makatingin sa mga ito. Isang mesa ang inilagay sa harap ng mga pintong ito, at isang disipulo ang natutulog sa likod ng mesa. Alam ni Jack na isa rin siyang informal na disipulo sa paraan ng pananamit niya, ngunit hindi siya nakilala ni Jack. Alam din niyang hindi ibibigay ang gayong mga atas sa mga bagong recruit na informal na disipulo. Ito ay dapat na isang informal na disipulo na kanyang nakatatanda. Ay nalalayan ng taong iyon ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at antok na ang kanyang mga talukap. Kung ikukumpara sa ibang lugar ng pagsasanay, hindi gaanong tao ang madalas na pumupunta sa Soul Hall. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming tao ang nagsagawa ng mga diskarte sa martial art o mga kasanayan sa militar ng katangian ng kaluluwa. Bahagya pang nagtaas ng ulo si Noel Carl dahil baka narinig niya ang mga yabag o naramdamang may pumasok sa bulwagan. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya, tamad siya, pero hindi iyon ikinagalit ni Jack. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita sa malinaw na boses, "Pagbati, Kuya Noel." Bago pumasok sa lugar na ito, tinanong niya si Brooke kung sino ang naka-duty sa Soul Hall. Kapareho ni Noel ang pagkakakilanlan ni Jack, ngunit 2 taon na siyang sumapi sa sekta.
Ang 2 taon ay sapat na panahon para sa maraming informal na mga disipulo upang maging formal na mga disipulo, ngunit ang mga talento ni Noel ay limitado. Tila pagod na pagod si Noel. Nakataas ang kilay niya, nakasimangot habang sinisukat si Jack. Ikaw ay dapat ang bagong recruit na informal na disipulo, ikaw ba? Tumango si Jack. Hindi na kailangang itago ang katotohanan ito, at hindi niya ito may tatago kahit na gusto niya. Nanunuya si Noel na tila nanunuya. Napakabihirang tanawin para sa mga bagong dating na tulad mo na bumisita sa Soul Hall. Ang Soul Hall ay bihirang tumanggap ng mga bisita. Sinong mag-aasam na bagong recruit na informal na disipulo ang pupunta rito kapag ako ay nasa duty ngayon? Idiniin ni Noel ang huling pangungusap at naintindihan ni Jack ang ibig niyang sabihin. Sa isipan ng mga alagad na, ito na sumapi sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang pagtatasa, ang mga pumasok dahil sa mga espesyal na kondisyon ay isang biro. Ang paglalagay sa kanilang lahat sa iisang pedestal ay nakakainsulto sa mga informal na disipulo. Ang mga salita ni Noel ay maaaring pakinggan, ngunit hindi ito kasing talas ng mga sinabi ni Wesley. Tinaas ni Jackal ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, mahalaga ba ang ating pagkakakilanlan pagdating sa pagsasanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute? Bawal bang pumasok sa Soul Hall ang mga bagong recruit na informal na disipulo? Ang mga tanong na ito ay maaaring naitanong sa kalmadong tono, ngunit may bakas din ng init ng ulo ni Jack sa paraan ng kanyang pagbigkas. Napagtanto ni Noel na ang disipulong ito ay hindi isang simpleng tao, at wala siyang ganoong kaalagang background gaya ni Wesley. Isa lamang siyang napakakaraniwang informal na disipulo. Wala siyang natitirang talento o magandang kinabukasan. Hindi pa nakapasok si Noel sa huling yugto ng likas na antas sa sandaling ito. Kahit na nagawa niyang makapasok sa huling yugto ng likas na antas, kailangan niyang tanggapin ang mga hamon mula sa mga disipulo na hindi pa nakapasok sa huling yugto ng likas na antas sa sandaling siya ay naging isang formal na disipulo. Sa panahong iyon, mapipilitin lamang siyang talikuran ang kanyang posisyon at bumalik sa nakakahiyang pagkakakilanlan ng isang informal na alagad. Kabanata 1976, hindi mo ako kailangang magsalita ng ganyan, may dahilan ako para sabihin ang sinabi ko. Ang mga martial art technique o martial skills na may katangiang kaluluwa ay maaaring ituring na isa sa mas mahirap sanayin. Wala akong tanong kung nag-practice ka ng martial art techniques o martial skills ng 5 elementong katangian. Isipin mo ito bilang ako ang nagsasanay sa sining sa simpleng paraan, mga diskarte o martial skills na may katangiang kaluluwa, pabayaan ang mga katulad mo, isang bagong recruit na informal na disipulo. Hindi naman nagpalaki si Noel sa kanyang mga sinabi. Sa lahat ng martial art techniques at martial skills, ang mga kabilang sa 5 elemento ang pinakamadaling gawin. Kahit na ang kapangyarihan na pinakawalan pagkatapos nilang makamit ang antas ng pagkumpleto ay hindi kasing lakas ng mga diskarte sa martial art at martial skills ng iba pang mga katangian, madaling isagawa ang mga iyon, at ang posibilidad ng tagumpay ay mas mataas din. Pinunasan ni Noel ang bahagyang mapupulang mga mata at sumandal sa upuan, hindi nagmamadaling nagpatuloy. Sa paglipas ng mga taon, ang mga nakamit ang antas ng pagkumpleto kapag nagsasanay ng martial art techniques o martial skills na may katangian ng kaluluwa ay ang mga napakatalino na formal na disipulo. Gayunpaman, bakit hindi ka sumama sa wastong pagtatasa ng informal na disipulo at sumapi sa sekta sa ganoong paraan? Para sa mga disipulong tulad ni Noel, ang pagtatasa para sa mga informal na disipulo dati ay hindi maituturing na karaniwang paraan ng pagtatasa sa mga disipulo. Maaari lamang nilang ilarawan ito bilang isang hindi pangkaraniwang paraan upang gawin ang mga bagay sa isang hindi pangkaraniwang oras. Ayaw nang ipagpatuloy ni Jack ang gusto tungkol sa isyong ito kay Noel, kaya mahinahon siyang sumingit, nagkataon lang ako sa Soul Hall para pabilisin ang pagsasanay sa martial skill, at nakapagdesisyon na ako. Ang mga salitang ito ay hindi makakaapekto sa aking desisyon. Nagtaas ng kilay si Noel at napahalakhak ng masama. Hindi siya ganoon kasangkot kay Jack, gusto lang niyang ipaalala sa kanya dahil sa mabuting kalooban. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Jack kung gayon dahil hindi nagpapahalaga si Jack. Tinignan niya pataas baba si Jack. Ayon sa aming karaniwang mga panuntunan, ang pagsasanay para sa isang araw ay nagkakahalaga ng 10 puntos ng kontribusyon sa sekta. Hindi mahalaga kung gaano kakatagal manatili sa loob sa buong araw, ito ay mabibilang pa rin bilang isang araw. 10 puntos ng kontribusyon bawat araw. Nangangahulugan ito na ang reward na nakuha ni Jack ay maaari lamang magbayad ng 5 araw sa bulwagan. Hindi napigilan ni Jack ang palihim na mapasigaw sa naisip. Ito ay medyo mahal, higit pa sa kung ano ang naisip niya.
Noong una ay naisip niya na ang 50 sek na kontribusyon ng mga puntos na mayroon siya ay sapat na upang suportahan siya upang magsanay sa loob ng isang buwan, ngunit ito ay tila isang wishful thinking sa puntong ito. Mukhang na-realize ni Noel ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Jack. Nang may malamig na ngiti, nagkomento siya, hindi mahal ang 10 sek na kontribusyon sa isang araw. Kailangan mong pag-isipan ito, ang Soul Hall ay nangangailangan ng suporta ng kapangyarihan habang ikaw ay nagsasanay, at ito ay gumagamit ng maraming masiglang kristal. Bilang bayad sa konsumo ng kuryente, kailangan mo lamang magbayad ng 10 kontribusyon na puntos sa isang araw. Kahit na pakiramdam ko ay medyo maliit na halaga ito na kailangan nating bayaran. Bago siya dumating, narinig na ni Jack na ang Soul Hall ay talagang isang malaking pormasayon, at ang tungkulin nito ay palakasin ang bilis ng isang taong nagsasanay ng martial art technique o martial skill na kabilang sa soul attribute. Dahil ito ay isang malaking pormasayon, nangangailangan ito ng kapangyarihan upang patakbuhin ang sarili nito, at nangangahulugan ito na kailangan ng maraming masiglang kristal. Kung isasaalang-alang ito, ang 10 puntos ng kontribusyon sa isang araw ay hindi maituturing na malaking halaga. Tumangala si Noel at nagpatuloy sa pagsasalita, may kailangan akong ipaalam sa iyo bago. Wala akong pakialam kung manatili ka sa loob hanggat nasusunog ang isang joystick o hanggat may umiinom ng isang tasa ng tsaa, ngunit kailangan mong bayaran ako ng 10 puntos ng kontribusyon. Bagamat ang 10 puntos ng kontribusyon ay hindi malaking halaga, ito ay sapat na kapalaran para sa mga bagong recruit na informal na mga alagad na nagbibigay ng babala sa iyong sarili, hindi dapat mag-aksaya ng oras sa martial art technique o martial skill na may katangiang kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1977. Huwag mong isipin na ikaw ay mas malakas kaysa sa sinumang tao. Marami ang may parehong tren ng pag-iisip na tulad mo, ngunit sila ay mga halimbawa sa mga sumunod sa kanila na ito ay pag-iisip. Hindi pinaalalahanan ni Noel si Jack, tinutuya niya si Jack sa sobrang pagpapahalaga niya sa sarili niya. Tulad ng sinabi niya, napakaraming mga disipulo sa sekta, ngunit napakaliit na bilang ng mga tao ang nag-practice ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ay isang ilusyon na bagay, at ito ay hindi mahipo tulad ng 5 elemento. Maraming nakatatanda ang nagsanay ng mga elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at maaari silang magamit bilang mga sanggunian. Isang maliit na tangulang ang ibinigay ni Jack, na ikinatawa ni Noel nang walang pakialam at nagpatuloy, dahil pinilit mong pumasok at sayangin ang 10 kontribusyon na iyon, wala na akong ibang masasabi. Hindi naniniwala si Noel na kaya ni Jack na pabilisin ang kanyang mastery sa kanyang martial art techniques o martial skills pagkatapos niyang makapasok sa hall. Para kay Noel, imposible iyon. Maaaring posible kung nakalusot si Jack sa intermediate stage ng likas na antas, ngunit hinuhusgahan ang pakikipaglaban ni Jack. Alam niyang nakamit ni Jack ang unang yugto ng likas na antas. Wala siyang lakas na magkaroon ng kaliwanagan ng kaluluwa. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo ng walang kaparerekon. Pumili ng isang antas ng kahirapan may 7 sa kanila. Ang pinakamadali ay ang antas ng 1, at ang antas ng kahirapan 7 ay katangi-tangi. Sa katunayan, hindi ko na kailangan pang itanong ito sa iyo. Ang pinakamadaling magagawa mo ay manatili sa antas ng kahirapan, marahil ay tumatagal hanggat may natatapos sa kanilang tsaa o isang joystick. Siya ay tamad na tumayo mula sa kanyang upuan at kinuha ang pagkakabuo ng mga jade strips sa kanyang harapan, idinagdag ang isang pares ng mga rune na hindi maintindihan ni Jack sa mga jade strips. Nang malapit ng mag-iniksyon si Noel ng enerhiya, gayunpaman, pinutol siya ni Jack. Gusto kong magsanay sa antas ng kahirapan sa 2. Ano? Gusto mong pumunta para sa kahirapan sa antas ng 2? Binata, hindi ka ba maaaring magmadali kapag wala kang alam? Kahit na ang mga napiling disipulo ay hindi makakatagal sa loob ng mas matagal kaysa sa oras na ginugol upang matapos ang tsaa kung sisimulan ko ang antas ng 2 kahirapan, huwag kang mag-isa. Si Noel ay borderline na sumisigaw sa puntong ito, nakatingin kay Jack na parang nabaliw. Exasperatedly, idinagdag ni Noel, hindi mo dapat isipin na walang malaking pagkakaiba sa mga antas kapag mayroon lamang 7 antas ng kahirapan. Sinasabi ko sa iyo na mayroong isang malaking pagkakaiba, at ang pagbubukas ng antas ng kahirapan na 2 ay may mas malakas na epekto sa kaluluwa na ilang beses na higit pa kaysa sa antas ng kahirapan sa 1. Ang mga taong tulad mo ay hindi makakayanan ito kapag ang iyong malakas na antas ay nababago sa loob mo, at ang malakas na antas ng iyong kaluluwa ay maaaring mabago. Mamaya kailangan mong magbiro sa akin ngayon.
Kahit tapos na si Noel sa kanyang pagbibiro, hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon ni Jack. Gusto ko ng antas ng kahirapan sa dalawa. Agad na natahimik si Noel, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Pakiramdam niya ay hindi lang tubig ang laman ng utak ng lalaking ito, malamang na sinipa rin siya sa ulo. Ginugol niya ang kanyang lakas sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay, para lang masayang ito dahil hindi pinansin ng lalaking ito ang lahat. He chuckled and felt that Jack was absurd. Binata, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Kung hindi mo kaya, baka masugitan ang iyong kaluluwa. Hindi nakakatawa ang sugat sa kaluluwa, at kailangan kong managot dyan. Hindi mahalaga kung mamamatay ka man o mabaldado habang buhay, ngunit maaari mo akong parusahan ng nakatataas na pamunuan. Sino ang nasaktan ko para humantong dito? Kabanata 1978. Lalong nagalit si Noel habang nagsasalita. Hindi niya napigil ang sumugod para sampelan si Jack ng marahas sa mukha niyang walang muwang para magising siya sa kanyang panaginip. Hindi na niya masasabing marami si Jack kung hindi siya masasangkot ng husto kung nasaktan ang kaluluwa ni Jack. Alam mo ba kung ano ang iyong pinag-uusapan? Ang pagsasaayos ng antas ng kahirapan sa antas ng dalawa, at sigurado akong hindi ka magtatagal kaysa sa isang taong umiinom ng kanilang tsaa. Mauubos ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti pagkatapos kong huminga ng ilang beses. Tumingin si Noel kay Jack na para bang nakatingin sa isang supladong tanga. Bahagyang napabuntong hininga si Jack, alam na alam niya na ang kanyang mga kilos ay dapat na isasalin sa kanyang pagiging tanga sa mata ng mga tulad ni Noel. Gayunpaman, ginawa niya ito dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang karaniwang kahirapan ay hindi isang malaking pagpapabuti sa isang martial skill sa antas ng Destroying the Void. Sa katunayan, hiniling niya kay Noel na i-adjust ang kahirapan sa level 2 dahil hindi niya maintindihan kung ito ay kapaki-pakinabang sa kanya sa ilalim ng naturang kahirapan. Walang magawang sinabi ni Jack, hindi mo kailangang mag-alala. Kung may mangyari sa akin kapag nasa loob ako, ipapaalam ko sa mga elder o deacon na ginawa ko ito sa sarili kong kalooban, na wala itong kinalaman sa iyo. Sisiguraduhin kong hindi ka madadami dito. Bahagyang pinulupot ni Noel ang sulok ng kanyang bibig, hindi na alam ang sasabihin. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, huwag na. Wala akong masyadong masasabi. Kailangan kong sabihin sa iyo, gayunpaman, na ang mga sugat sa kaluluwa ay hindi mapipigilan ng mga karaniwang table task, at direktang makakaapekto ito sa iyong pagsasanay sa hinaharap. Hindi mo dapat mawala ang iyong kinabukasan dahil sa iyong pansamantalang pag-usisa o dahil gusto mong kumilos ng mahigpit sa akin. Tinaas ni Jack ang kanyang kilay at mahinahong sinabi, hindi mo kailangang mag-alala, wala akong mood na kumilos ng matigas sa harap ng sinuman. Maaari mo lang ayusin ang antas ng kahirapan sa antas ng dalawa. Napangisi si Noel, iniisip sa sarili na hindi susuko si Jack hanggat hindi niya nahaharap ang kahihinatnan. Sa sobrang arrogant na ekspresyon ng mukha ni Jack nang magsalita ito, parang naisip niya na kaya niyang manatili sa antas ng kahirapan sa dalawang lugar ng 1 hanggang 2 araw. Gusto niyang makita ang ekspresyon ng mukha ng lalaking ito nang hindi na siya makatiis at siya na mismo ang lumabas. Iniunat ni Noel ang kanyang kamay, marahas na sinabi, ibigay mo ang iyong identification card. Ibabawas ko ang mga kontribusyon na babayaran para sa 1 araw. Tumanggaw si Jack at masunaring inabot kay Noel ang kanyang identification card. Mahusay na ibinawas ni Noel ang 10 puntos ng kontribusyon ni Jack. Bagamat 10 puntos lamang iyon, hindi pa rin nasisiyahan si Jack tungkol dito. Mayroon na lamang 40 na contribution points ang natitira sa kanyang identification card, at tatapusin niya ang natitirang 40 points sa lalong madaling panahon. Kung gusto niyang magpatuloy sa pagsasanay, kailangan niyang maglaan ng oras at kumita ng ilang contribution points. Sige, inayos ko na ang kahirapan at itinakda ko ang oras. Pwede ka nang pumasok, lilinuin ko lang, kung ano man ang nangyari sa iyo sa loob, wala itong kinalaman sa akin. Nahimok na kita at lahat, at dapat tumigil ka na sa pagiging matapang. Umalis ka na lang kung hindi mo na kaya. Huwag mong pilitin ang sarili mong. Tiisin ang mga bagay-bagay dahil hindi ka katumbas ng halaga kapag naduraj ang kaluluwa mo. Tumanggaw si Jack habang inilalagay ang kanyang identification card. Naglakad siya patungo sa isa sa mga maliliit na pinto na isang buwan ang nasa likod niya. Gayunpaman, muling nagsalita si Noel sa likuran niya habang tatawid na siya sa threshold. Kailangan mong maunawaan na kahit ang mga piniling disipulo ay may record ng pananatili sa loob ng isang maximum na 3 araw at 3 gabi. Kapag naging dummy ka dahil sa impulsive moves mo, maaapektuhan ako sa mga kilos mo. Pakiramdam ni Noel ay sumakit ang kanyang ulo nang maisip niya ang posibilidad na ito.
Ang bagong recruit na informal na alagad na ito ay parang tulala na hindi mapigilan kahit pa 10 toro ang humihila sa kanya pabalik. Kung may nangyaring masama kay Jack sa loob, madadamay si Noel kung hindi niya maipaliwanag na naakit na niya si Jack pero nagpumilit si Jack na pumasok sa kwarto. Maaari siyang parusahan kung ito ay isang bagay na menor de edad, o maaari siyang makulong kung ito ay isang bagay na seryoso. Pakiramdam niya ay sumakit ang tiyan niya nang isipin iyon. Tumanggaw si Jack nang hindi lumingon. Naiintindihan niya na sinasabi ni Noel sa kanya ang lahat ng kalokohang ito dahil nag-aalala si Noel para sa kanyang pansariling pakinabang, ngunit iyon ay naiintindihan. Kabanata 1979. Ito ay isang madilim na mundo, at ito ay nagpakiliti sa puso ng isang tao. Lahat ng nasa paligid niya ay nabalot ng dilim. Iniunat ni Jack ang kanyang kamay at hindi namamalayang hinanap siya sa paligid, ngunit walang nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, pinaramdam nito sa kanya na parang nahihirapan siyang maglakad. Ang espasyong kinaroroonan niya ay ibang-iba sa espasyo sa labas, at ang dilim sa lugar na ito ay ibang-iba rin kumpara sa kadiliman sa labas. Kung ikukumpara niya ang espasyo sa labas na parang isang malinaw na bukal sa isang stone pond, ang lugar na ito ay parang kaldero ng nilutong lugaw dahil ito ay may hindi masabi na lagkit dito. Ipinulupot niya ang magkabilang kamay sa mga kamao, at parang nahuli niya ang espasyo sa paligid niya sa kanyang mga kamay. Ito ang totoong center area ng Soul Hall, at ito rin ang lugar na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang pagsasanay sa martial skill. Sa katunayan, nakilala niya sa sinabi ni Noel na hindi madali ang magsanay dito. Gayunpaman, hindi siya umatras at nagpatuloy sa paglalakad ng 2 hakbang sa unahan. Nang muli siyang maglalakad pasulong, biglang tunog ng bugzo ng hangin na umiihip sa mga tuktok ng puno na hindi namamalayan na ikinagulat niya. Kasunod nito, isa pang alon ng hangin ang humampa sa kanya. Iba ang bugzo na ito sa karaniwang hangin sa labas. Dumiretso ito kay Jack, hindi pinansin ang balat at buto, diretsyong sumasabog sa kanyang kaluluwa. Ang hangin ay parang matalim na kutsilyo, at ito ay isang hindi maipaliwanag na sakit. Sobrang sakit na hindi makatayo si Jack dahilan para mapaluhod siya. Bakit napakasakit? Si Jack ay subconsciously humagulgol. Ang malakas na hangin ay patuloy na umihip patungo sa kanya, sumasabog sa kanyang kaluluwa. Parang isang malaking palakol ang ibinato sa kanyang kaluluwa. Mas masakit ito ng ilang beses kumpara sa pag-atake sa katawan ni Jack. Si Jack ay may mas mataas na pagtitiis sa sakit kumpara sa mga karaniwang tao, ngunit siya ay humagulgol pa rin sa sakit. Bumagal din ang kanyang paghinga. Ito ba ang ibig sabihin ng pangalawang antas ng kahirapan? Hindi katakataka na paulit-ulit na sinabi ni Noel na ang antas ng kahirapan na ito ay hindi isang bagay na karaniwang kayang tiisin ng mga tao, at ang kanyang sinabi ay tila totoo. Hindi nang ahas si Jack na magantala at sinimulang i-activate ang Destroying the Void. Pinahintulutan niya ang mga taktika ng pag-activate ng Destroying the Void na patuloy na dumaloy sa kanyang katawan. Makalipas ang 3 pagliko, bahagyang nasupil ni Jack ang sakit na nakatusok sa kaluluwa. Kailangang pasalamatan ni Jack ang katotohanan na hindi siya nagsasanay ng isang karaniwang kasanayan sa militar, ngunit isang kasanayan sa militar na hindi bababa sa antas ng langit. Ang pag-activate ng karaniwang martial skill ay magpapahirap din sa mga ganitong epekto sa kaluluwa. Kasunod ng pagpigil sa gayong sakit, nagsimula na ring maunawaan ni Jack ang mga alon ng kapangyarihan ng kaluluwa na humahampas sa kanyang katawan. Hindi hangin ang ihip ng hangin patungo sa kanyang katawan. Sa katunayan, sila ay mga soul shockwaves na nabuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga kaluluwa. Ang mga soul shockwave na ito ay hindi agresibo at tila nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga aktwal na kaluluwa. Naramdaman pa niya ang huling pag-iyak ng mga kaluluwang ito sa mundo bago sila pisikal na nasawi. Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. Bastard ka. Ang dumi, walang kwentang halimaw. Pinagayos kita ng buong pag-iingat sa mga nakaraang taon, at ginagantihan mo ako ng pagtataksil sa akin. Pinatay mo pa ako. I'm sorry. Pwede bang pakawalan mo ang anak ko? Kinasusuklaman mo lang ako, pero wala itong kinalaman sa anak ko. Mababayaran sana ng kamatayan ko ang lahat ng utang ko. Ang mga huling salita ng mga patay ay isinama sa mga kaluluwa. Ang mga salitang ito ay walang humpay na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Jack habang ang mga kaluluwa ay nag-transform sa mga soul shockwave na lumilipad patungo kay Jack. Ang pagnanais na manatiling buhay at ang takot sa kamatayan ay patuloy na hinamon ang determinasyon ni Jack. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1980. Ang mga shockwaves na nabuo ng konsentrasyon ng mga kaluluwa ay patuloy na dumadaloy sa kaluluwa ni Jack.
Bagamat ang pag-activate ng Destroying the Void ni Jack ay nakatiis sa sakit na dulot ng mga soul shockwaves na ito, hindi siya ganap na immune sa mga ito. Ang mga soul shockwaves ay patuloy na humahampas sa kanya at naging sanhi ng mga alon ng pagsaksak sa kaluluwa ni Jack. Ito gayunpaman, ay hindi problema kay Jack sa katunayan, delighted pagkatapos ng lahat, sa wakas ay natagpuan na niya ang mahalagang dahilan kung bakit hindi niya mabuo ang pangalawang kaluluwang espada. Noong nakaraan, ang kaluluwa ni Jack ay napakatatag, at hindi siya makakaramdam ng anumang kakaiba kung hindi siya masigla. Katulad ng sinabi ni Noel, ang kaluluwa ay isang ilusyon na bagay. Nang walang mga espesyal na stimulant, naramdaman ni Jack ang kaluluwa ngunit hindi naramdaman ang maraming iba pang mga bagay. Gayunpaman, ang mga soul shockwave na ito ay patuloy na naniningil laban sa kaluluwa ni Jack na nagdulot ng epekto pagkatapos ng epekto. Ginamit din ni Jack ang pagkakataong ito para makabisado ang galaw ng kanyang kaluluwa. Ang pagbuo ng isang soul sword ay nangyari na nangangailangan ng paggalaw ng kaluluwa at ang galaw ng kaluluwa ng lahat ay iba. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pananaw at karanasan ng dakilang master ay hindi nakatulong kay Jack sa pagbuo ng soul sword. Ang dakilang master ay may kakaibang galaw ng kaluluwa kumpara kay Jack, at nang mag-practice siya ng Destroying the Void napakalakas niya. Kaya naman, isang simpleng bagay para sa kanya na maramdaman ang paggalaw ng kanyang kaluluwa, na ganap na naiiba para kay Jack. Si Jack ay hindi gaanong malakas sa sandaling ito, at hindi niya naramdaman o na-master ang paggalaw ng kanyang kaluluwa ng kasing dali ng dakilang master. Gayunpaman, dahan-dahan itong nagawa ni Jack sa ilalim ng pag-atake ng mga soul shockwaves. Pinigilan niya ang kanyang hininga at nakuha ang kanyang atensyon, na nagpapahintulot sa mga shockwaves ng kaluluwa na patuloy na umaatake sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Destroying the Void at nagpatuloy sa kanyang pagtatangka na bumuo ng pangalawang kaluluwang espada. Sa Soul Hall, iba't ibang mga disipulo ang namamahala sa mga bagay doon sa iba't ibang yugto ng panahon. Si Noel ang magiging minor de edad na tagapangasiwa ng Soul Hall sa loob ng 20 araw, at maliban kung may nangyaring hindi inaasahan, siya ang magiging pinakamataas na tao na namamahala sa Soul Hall. Siyempre, hindi lang si Noel ang nagbabantay sa Soul Hall sa panahong ito. Dalawa pang runner na disipulo ang namamahala sa kalinisan ng bulwagan, at ang namamahala sa paglilinis sa araw na ito ay isang taong pamilyar kay Noel, si Zane Allen. Magkamag-anak silang dalawa, at kahit hindi sila ganoon ka-close, mas maganda ang relasyon nila kaysa sa iba. Pumasok si Zane sa Soul Hall sa pamilyar na paraan, dala ang mga kagamitan sa paglilinis sa kanyang mga kamay. Agad niyang nakita si Noel na nakatayo sa tapat ng array door na ikinagulat niya. Karaniwan, natutulog si Noel sa mesa kapag may libreng oras siya. Bihira lang makita ni Zane si Noel na nakatayo sa harap ng array door na nakatutok sa pinto na parang may pinag-aaralan. Nagtaas ng kilay si Zane at subconsciously nagtanong, "Senior Kuya Noel, anong tinitingin-tingin mo?" Halatang gulat na gulat si Noel sa boses ni Zane habang nanginginig ang buong katawan, umikot ang ekspresyon ng mukha. "Anong sinisigawan mo? May problema ba sayo? Tinakot mo ako." Samantala, si Zane ay tila nagkaroon ng kanyang makatarungang bahagi ng mga turo mula kay Noel sa mga karaniwang araw, at tila hindi siya nabigla sa mga nakakakilabot na salitang ito. Nagpatuloy siya sa pag-usisa kay Noel. Walang pinagkaiba sa array door. May mga rune at seal pa rin na hindi niya maintindihan sa pinto. Sinisiyasat ba ni Noel ang pagbuo sa array door? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.